Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan eh. Tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpitagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilihin upang ilagay sa inuming pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uli. Gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking inay na may kayamanang isang galdero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin. Ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakod o nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makakapagpalinaw ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit, ang mata ay huwag magalit. Bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Huwag kang masyadong halata.